I lay them down before you, Lord. All my regrets, all my aggravates, the joy and the pain, I'm making it yours. Lord, I offer my life to you. Everything I've been true, use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my love. Sing the past, till unseen, wishes and dreams that are yet to come true. All of my heart, all of my praise, my heart and my lips, I lift it to you. Lord, I offer my life to you. Everything I've been true, use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my Lord, I offer my life to you. Everything I've true, sing for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my love. I offer you Bless his soul, praise him all creatures here below. Praise him above every host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Dalay ko at magmayaon ng Diyos ang mahal sa Thank you, Lord. tanan. Salamat tayo, Ginoo, intak na sa Luis Pauton. Salamat din sa matapos na nga niya karon. Yes. Salamat sa mga pulong nga mo ang nakatalimbugan at katong mga pulong dili nilagay tawang sa makapitag sa kinabuhi. Salamat ang mahal isang pa sa tupik sa among kinitaan, among isang balik niya kanimo nasa nang panalangin, Ginoo, makita ko kayo makatabang yung buhaton mo sa iglesia. Sa among pagpadayon, ikaw maghahatag og kaalam isang pa sa among speaker ngaron, ikaw magagtiyan sa pakanamo mga mati, ikaw maghatag kanamo sa kaalam sa pagsabot sa mga pulong. Diyan kami, ubali kami tanan, wala kami arang mahimo kung wala ikaw sa among nasali, kung ginagtugyan kami wala ang tanan. Amen. Amen.
Bluetooth connected. Pili ako. Thank you. Praise. Ayan. Once again, blessed Sunday everyone. Ayan, kaya nga. Kani-kanina lamang po ay habang napapakinggan ko yung intro pala ng kanta.
may naalala na agad ako. Yung awit na yan ay nagsisimbolo kung paano binago, isinaayos at inilagay ng Diyos ang buhay ng bawat tao. Kaya nga ang tanging magmumukod-tangi sa bawat labi ng mga taong tinawag at ang pinili niya ay ang salitang pasasalamat sa Diyos. Kaya nga, gusto ko na umiyak sana kung tuloy-tuloy eh. Okay, kaya nga, pinipil ko yung moment na yun eh. Kaya nga, napakasarap namin mga kapatid. Kaya minsan kasi tayong mga tao, iba yung paningin natin sa buhay. Pero yun nga, sabi pa nga ng salita ng Diyos, the more that we strive more for the glory of God, the more nagagalaw din ang kaaway. Kaya nga, doesn't matter kung ano man ang naging resulta, yung naging outcome ng mga bagay-bagay na ating naigagawa. Ang pinakamahalaga, we do it with love. Amen po ba? Amen po. Kaya nga, minsan, tayo mga tao ay para ang hirap intindihin, ang hirap tanggapin ang iba't ibang pangyayari. But the end of the days, ay gusto ng Diyos na maging attitude ng bawat isa sa atin na tingnan natin kung paano ito tinignan ng Diyos. Your effort, your sacrifices, your love, and lahat-lahat ng bagay na meron kayo na ginagawa natin sa Diyos ay worth it po mga kapatid. Pakisabi ulit sa katabi mong kapatid, ano man ang meron ka, worth it ito para sa Diyos. Ayan, praise be to God. And this morning, may I ask everyone to please stand up and let us open our Bible in the book of Psalms, chapter 27, verse 14. Again, Psalms, chapter 27, verse 14. Sabi nga po ng kanyang mga salita, kay Yahweh tayo'y magtitiwala, mananalig sa Kanya at huwag manghinawa. Kay Yahweh tayo magtiwala. Ang Diyos na ay may taas at maluwalhati, tayo pong lahat ay umukod, pumikit at mananalangin. Sa muli po, O Diyos, isa pong pasasalamat at papuri ang muli po namin maibalik at maidulog sa iyo. Dahil kung paano pinangyari at ginanap ang bawat pananalangin at tinanais ng aming mga puso. O totoo nga po, O Diyos, na ikaw ang kadahilanan sa lahat ng tagumpay, ang kadahilanan sa lahat ng pagpapala, ang kadahilanan sa lahat ng kalakasan, at maging man ang kadahilanan sa bawat kagalingan. Kahanga-hanga takila ka sa bawat pagmamahal nyo na siyang nag-uudyok at nagbibigay ng pag-asa sa bawat isa na patuloy po namin may isasagawa, O Panginoon, ang bawat bagay-bagay na magbibigay sa iyo ng papuri. Linisin niyo po kami, O Diyos, sa lahat ng aming karumihan. Alisin niyo po ang lahat-lahat na magiging hadlang na hindi po namin may isasagawa na rapat at ang pinaka-the best para sa iyong gawain, O Diyos. Patuloy niyo pong pasaganahin, pagpapalain, at patuloy niyo pong maiparamdam sa bawat isa na tangi ikaw lamang, O Panginoon, ang siyang katuwang, siyang matibay na bato na maging kadahilanan para kami po yung magtagumpay sa buhay. Pinapupurihan, pinapasasalamatan ka at tanging sa iyo dinudulog, O Diyos, ang lahat ng papuring ito sa tanging pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo at ang bawat sa itutugon ng Amen. Pwede na po tayong umupo. Kaya nga, pwede po ba nating sabayan saglit yung chorus na yun? Parang na-miss ko yung moment eh. Sa mga nakakaalam, pwede pong sumabay. 5, 6, 7, sing! Praise you again and again, so that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but nothing has been for me, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. What a great and a nice song. Kaya nga, di ba? Nakaramdaman ko po mga kabali. Kaya nga, before, nung ako po ay bata pa, isa sa pinakapaborito kong awit is itong awiting Pusong Dalisay. But this song, it's about hallelujah. It's connected also with the heart.
Kaya nga, di ba? Kapag ang puso mo'y konektado sa Diyos, walang bagay ang siyang makakapigil sa atin. Kapag ang bawat isipan natin ay konektado sa Diyos, walang mga bagay-bagay ang siyang hahadlang sa atin. At kapag yung buong pagkatao natin ay naisuko natin sa Diyos, walang mga bagay-bagay ang kadahilanan na hindi natin maisasagawa ang bawat bagay na pinagkakatiwala ng ating Panginoon. Kaya nga, I want you to ask your seatmate, okay, hindi classmate kasi seatmate kasi tayo dito. Kapatid, may requirements ka na ba para sa langit? Okay. Every one of us is pondering about this word. What are the requirements going up in heaven? What is the requirements to apply the work? What is the requirements to become a leader? And what is the requirements to become a child of God? Kaya nga, sa pang-araw-araw nating pamumuhay sa mundong ito, madalas napapansin na nakikita natin na napakahalaga ng salitang requirements. Tama? Kapag ang isang bata ay walang birth certificate, pwede niyo po ba maipasok sa school? Hindi. Pero dati pwede pa. Ayan, peke. Okay, gumagamit ng peke. Okay, copy lang. Okay, anong terminology natin sa peke ng mga birth certificate? Ano ba yun? Yung gumagawa ng peke recto. Pero yung tawag sa peking documents, anong tawag natin doon? English ang matalino sila. Okay, kaya di ba, mayroong mga peking bagay sa ating buhay na akala natin totoo. Minsan, sa paglilingkod, may taong peke din. Pakisabi sa katabi ng kapatid. Kapatid. Ikaw ba yun? Ikaw ba yun? Okay. Parang nakakatawa siya pero may laman. Dahil, isa po itong kahalagahan na gusto ng Diyos na maituro sa atin na Kwarta na may peke. hindi ibig sabihin na sasabihin mong Kristiyano ay totoo na. Hindi ibig sabihin na sasabihin mong anak ka ng Diyos ay totoo ka talagang anak ng Diyos. At sa oras at pagkakataong ito, dahil in the month of August, we're going to talk about God's direction. And this morning, we're going to talk about the requirements for God's direction. Sa anong kaparaan at anong mga bagay-bagay ang dapat maihanda ng bawat isa sa atin para makuha, marinig, matanggap, at maisagawa natin ang direksyon na nanggagaling sa Diyos. At sabi pa nga dati, nakasanayan natin nung tayo po'y bata pa, mahilig tayong mag-shortcut. Tama? Amen. Tama ba? Ayan, halimbawa, pupunta ka sa farm nyo. Merong daan dito na malinis, pero kailangan ka maglakad ng 2 oras. Pero meron daan dito na sobrang tarik, pero kapag dyan ka dadaan, 1 oras lang. Sis Nerin, saan ka dadaan? Sa 2 oras na smooth o doon sa 1 oras na may inirapan ka? Sa smooth, kahit matagal. Brother Jonel, ito mahilig ko sa shortcut minsan eh. Saan mas gusto mo? Doon sa mahirap na 1 oras lang o doon sa 2 hours na smooth ang paglalakad? Smooth. Kahit matarik. Basta mabilis. Malakas bawas yan sa gas. Bawas sa gas. Okay. Bawas sa gas. Bawas sa effort. Bawas sa lakas. Pero ito yung dapat natin maintindihan. Ng pagsusunod sa Diyos ay walang shortcut. Amen po ba? Kaya nga, as we ponder this Word of God, ay dito po natin nauunawaan, nakita mga kapatid na sa dami-daming bagay na naririnig, nauunawaan at naiintindihan natin, sa bawat oras na pinagbubulay-bulay natin ang kanyang salita, meron siyang magandang itinuturo. At sabi nga po ng kanyang mga salita, kay Yahweh tayo magtiwala. Manalig sa Kanya at huwag manghinawa. Kay Yahweh tayo magtiwala. Bakit ganito yung attitude ni David? Na kung saan ay dapat magtiwala sa Diyos. Kasi si David po ay isang ordinaryong tao lang. He is a shepherd. Tagapagpastol lamang siya. Pero bakit ginamit siya na maging king? Because he trusted God. Napakahalaga sa buhay ng isang tao na magtiwala sa Diyos. At anumang bagay ang pinapangarap, pinanais natin, kapag wala tayong tiwala sa Diyos, hindi natin ito mararating. At habang tayo po'y nagbubulay-bulay ng salita ng Diyos, nag-iisip ako dahil madalas ngayon ay nagbibigay tayo ng abbreviation sa bawat salita. Kaya kahapon sa ating morning devotion, nabuo yung salitang Meme. Okay. Okay mga youth, ano po yung first letter M? Okay, mental health. Next is?
Emotion, next. Ano, nakalimutan na. Sis? Po? Maturity. At last but not the least is? Effort. Kaya nga, minsan, mema lang kayo. Pero in a biblical aspect, God wants us to have first is, ulit? Mental health. Napakahalaga po itong mental health. Not only that mental health, but the second one is emotion. Minsan, kapag tinamaan na yung emotion, anong nangyayari? Nawawala sa passing. Tama? Nawawala tayo sa tamang direksyon. At the same time, not only but that, pero kapag naitama mo yung pag-iisip na meron ka, kapag naitama natin yung emosyon na meron tayo, dahan-dahan tayong magmamature. At alam niyo po ba, sa isang Kristiyano, totoo nga po talaga ng maraming persecution. At kapag baguhan ka pa lang sa persecution, mahirap itong unawain at intindihin. Pero kapag nakasanayan mo na i-persecute ka, magiging habit mo na ito. Sige lang, welcome lahat ng persecution. Welcome lahat ng pag-aalipusta. Welcome lahat ng pagsasalita na masasakit dahil tiniis ni Kristo lahat ng bagay para maligtas lang ako. At titiisin ko rin ng lahat para ang bawat taong ito ay magising sa katotohanan. And not only that, but the very important is your effort. Napakahalaga po talaga ng ating effort. Kasi kapag walang effort, walang F-line. Tama? Okay, hindi tayo makakalipad kapag wala tayong effort. At napakahalaga ng effort na ito ay maisasagawa ng bawat isa nang sa ganun ay patuloy po nating mapaparangalan at maluluwalhati ang ating Panginoong Jesucristo. Who among us had their own work? Okay. Sino po ba dito ang nagtatrabaho araw-araw? Ayan. Huwag kayo mahiya. Taas na maayos. Ayan. Okay. Okay, sa bahay. Sa bahay. Housewife po ako, pastor. Okay. Okay, sino dito walang trabaho araw-araw? Huwag kayo mahiya. Ay, kasi tatay, trabaho rin yun po yung kumain. O, hindi ka ba kumakain? Madalas. Madalas kumakain. Nagtatrabaho din po. Pero alam po ba natin, sa bawat kumpanya, sa bawat lugar na kung saan gusto nating maging kabahagi ng trabaho, it really requires requirements. Bakit napakahalaga nitong requirements, mga kapatid? Dahil dito makikita ng nagmamayari ng kumpanya kung sino at kung anong uri ng tao ka. Kaya nga diba, sa dati-dating panahon kapag ikaw ay sa Amerika before, meron pa silang batas na ipinatupad kapag maitim ka, hindi ka makapagtrabaho sa gobyerno. Sa government. Grabe yung pag-criticize nila sa mga Amerikanong maitim. Pero by the grace of God and by the love of God, sa kasalukuyan po mga kapatid, equal na po yung treatment nila sa Amerika. Kaya nga diba, dito sa buhay ng isang mananampalataya, makikita at mapapansin natin na meron tayong pinagkakaiba, ngunit pag-iisahin tayo ng ating Panginoon Jesucristo sa pamagitan ng kanyang pagmamahal. What is the requirements for God's direction? At dito nabubuo yung salitang DICE. Okay, are you familiar about DICE? D-I-C-E? Okay, sis, what is DICE? Okay. Okay, madalas, yung may mga background sa pagsusugal, alam ito. Yes. Snake and ladders, familiar? So, nakalaro noon? Okay. Snake and ladders. Hindi mo nakanasan yun? Snake and ladder. Oo. Yung meron kang dice na hawakan, itsa mo patas, pag nahulog, kung ano yung number sa taas, yun yung lakad mo. Okay, yun lang yung move mo. Okay, praise be to God. Snake and ladders, napakasimple. Pero sa panahon na diba, minsan, nag-aim tayo ng 6 na hakbang. Pero dun ka pala mapupunta sa ahas. At babalik ka sa pinaroroonan mo. Ayan. It simply means, if we want to know God's direction, there is a right process. At dito nabubuo yung salitang dice. And according to history, dice was first mentioned in 3000 BCE in the Indus Valley, which is created by a knuckle bones of the animals.
Alam niyo po ba kung anong Tagalog ng knuckle bones? Yung buto ng buto. Okay, halimbawa, yung tikod natin. Di ba tikod ito? Sa loob niyan, meron yung buto doon, yung nakagaganon, yung parang joints. Yan po yung knuckle bones. Tindon. At ayon sa pag-aaral, sa mga hayop, doon nabubuo yung ginagawa nilang dice. Puputulin nila yan ng pinakamatutulis na bagay at mag-form sila ng cube. At the same time, lalagyan nila ng number. And according to history, minsan ginagamit rin po ito ng mga fortune telling. Alam niyo yung fortune telling? Nagpahula na po ba kayo? Okay, dati pa, sir, nagpahula talaga ako kasi sabi ng mama ko, maging mayaman daw ako. Meron akong kapitbahay na manghuhula. Pumunta ako doon at ipinakita ko ang palad ko. Ayan. Okay. At maya-maya sinabi sa akin, oo nga, maging mayaman nga ako. Hindi lang maging mayaman, kung hindi, magiging masaya pa ang buhay ko. Okay. Naturally to have a happy family. At sabi pa nga doon, mayaman ako, masayang pamilya ko, pero hindi ako aabot ng 30. Gusto niyo bang ganon? Ayaw niyo. Mas maganda na yung ordinaryong tao basta aabot pa sa katandaan. So ito yung dapat natin maihanda mga kapatid. Na sa buhay ng isang mananampalataya, walang hula-hula. Kung hindi, meron nang nakatalagang plano ang Diyos na mangyarit maganap sa buhay mo. Amen ba? Amen. Even we failed before, if we know God, and we put God as the center of our lives, doon i-declare, ipapakita ng Diyos kung sino at kung ano po siya sa ating buhay. At sometimes, if we're going to use these dice, meron po siyang number na 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Minsan, ang iba, pag itapon nila sa taas, iniikot nila. Para maisakto nila, mapupunta doon sa number 6. Minsan sa number 1. Minsan sa number 2. Minsan sa number 3. Minsan sa number 4. Minsan sa number 5. But the question is, minsan gusto natin ang buhay ganon. Patapon-tapon lang. Tama? Parang realidad. Kasi ito po yung totoong nangyayari sa buhay. Gusto natin na patapon-tapon tayo dito, patapon-tapon tayo doon, nang sa ganon, nawawala na tayo sa focus. But this is it. What is the requirements for God's direction, and let us fix these dice na kung saan akala ng iba, masama ang nagiging pinanggalingan nito, pero bigyan natin ng magandang kaparaanan para maibukas sa kanyang isipan at puso na itong dice na ito ay pwedeng maging pagpapala sa ating buhay. D is about decision to make God as your great God. It's about decision. To know God's direction started always with a right direction. Bakit napakahalaga ng decision, mga kapatid? Kasi kapag wala kang desisyon, walang mangyayari. It's about choosing God as your Savior, choosing God as your God, and choosing God as your everything. Why decision really matters? If there is no decision, you become stagnant. Bakit maraming mga tao ngayon, sabi pa nga meron nung panahon na naulanan po kami doon banda sa 13, sumilong po kami sa isang sulok, sa isang waiting shed. At habang sumisilong ako doon kasi butas yung kapote ko, nagpaparinig yata si Pastor eh. Hindi Okay, butas yung kapote ko kasi mababasa ako eh. Galing ako ng Alaminos noon. Okay, kasi sobrang lakas. Tapos gumilid ako, nagsilong ako, inalis yung kapote ko, basa na yung damit ko. At maya-maya, merong binata doon. Nakaupo, nakaganon siya oh. Ayan, nakaganon. Okay. Okay. Kapag makita yung mukhang yon, ano maiisip nyo? Problemado. Mukha pa lang, problemado na. Okay? At maya tinanong ko po siya, tanong ko sa kanya. Sa'yo. Sito. Boy, Sito. taga saan ka? Sabi niya, kuya, taga dito lang ako sa 13. Di ba may klase ngayon? Bakit hindi ka pumasok? Alam niyo anong sagot ng mama? Papa? Alam niyo anong sagot ng bata? Sabi ng mama at papa ko, kapag wala daw akong pera, iuwi ng bahay, hindi dapat ako papasok sa school.
14 years old. Payat. Maitim. Malnourished na bata. Parang dinubog yung puso ko nung panahon na narinig ko yun. Hindi ako uwi sa bahay, kuya, kapag wala akong maiuwing pera. Napakahirap ng sitwasyon na meron siya. So alam nyo, anong ginawa ng Diyos? Sabi natin sa kanya, kapatid, ano man ang pag-iisip ng magulang mo yung pwede niya mabago. Akala mo, nasa maling pamilya ka. Pero totoo, hinuhubog ka ng pamilya mo. Minsan ganun tayo Sa tuwing merong bagay na hindi natin gusto na pinapagawa sa atin, akala sa atin punishment ito, pero ito po pala'y kaparaanan ng Diyos para hubugin tayo. At alam niyo po ba, nung panahon naghiwalay kami, sabi niya pa nga, kuya, sige, kahit maulan, maghahanap ako ng trabaho para makapag-aral muli ako. Walang kasombrero, walang plastic, naglakad sa sobrang lakas ng ulan. At sabi niya pa nga, kuya, salamat po. Sa simpleng kaparaanan na maibaabot mo sa isang bata yung pag-asa, yung pagkakataon na pwedeng magbago ng kanyang buhay, doon magsisimula ang tamang desisyon. At napakahalaga sa isang mananampalataya na tama yung desisyon na meron tayo. Sabi pa nga ng Proverbs chapter 3 verse 6, in all your ways, submit to Him. Hindi natin mauunawaan kung anong tamang desisyon kapag wala po tayong fully submission unto the Lord. At kapag hindi natin maisukot, mailagak sa Kanya lahat-lahat, hindi maging malinaw sa atin, hindi maging maayos sa bawat mata natin kung ano ang dapat nating lakaran sa buhay. And He will direct your path. Trust in the Lord with all your heart. Minsan, nagde-decide tayo na merong doubts. Ayan, di ba? Minsan nagpe-pray tayo na merong doubts. Halimbawa, nagkasakit ka. Lord, nananalangin ako, Lord, na pagagalingin mo ako. At naniniwala ako, Diyos, na bukas magkakatrabaho na ako. Makakapasok na ako sa trabaho. At nung pagkatapos mo mag-amen, ako sobrang sakit talaga, gagaling pa kaya ako? Nag-pray ka na, humingi ka ng kagalingan, pero pagkatapos mo mag-pray, napaisip ka, kung gagaling ka pa ba? Anong purpose ng prayer mo? Wala. If you're going to pray, if you decide to pray, if you start to pray, and you put your faith and trust unto the Lord, walang pagdadalawang isip, dapat firm ito. Dahil kapag firm yung faith natin kay Lord, ibibigay ng Lord ang bawat bagay na ninanais natin. Second one, it's about intimacy to your Creator. For us to know God's direction, one of the very important is intimacy to your Creator. Kaya nga, bakit maraming mga tao ngayon ang madalas nawawalan ng pag-asa, nawawalan ng pagkakataon, nawawalan ng gana, nawawalan ng pagmamahal dahil sobrang layo na nila kay Lord. Kaya nga, we are so blessed by the grace of God na sama-sama po tayong lumalago sa Diyos. At kahapon lamang po ay tinatanong po natin yung ating mga youth, kumusta? Nagde-devotion pa ba kayo? Parang nakakatawa siya pero may malalim na kahulugan. Devotion simply means you open up your heart unto the Lord and you open up the Word of God to you. It is a vice versa communication. Hindi lang yung ikaw lang yung nakikipag-usap sa Diyos. But every morning ay napapakinggan natin, naririnig natin ang bawat salita ng Diyos na magtuloy na magbibigay ng pag-asa sa atin. If you have intimacy to your Creator, you are not easy to give up. Hindi ka susuko. Kasi naniniwala ka na tutulungan ka ng Diyos. Naniniwala ka na palalakasin ka ng Diyos. At naniniwala ka na patuloy na ipapamalas ng Diyos sa iyo ang dakilang bagay sa pamamagitan ng kanyang tulong. Why intimacy really matters? Because it produces courage to fight the battle. Binibigyan niya tayo ng lakas ng loob na labanan
ang bawat hamon sa buhay. Kaya nga napakahalaga na tayo po'y nakikipag-usap sa Diyos. Napakahalaga na pinagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Dahil kahit anumang laban sa buhay, ay kaya natin itong malampasan dahil tinutulungan tayo ng Diyos. Kasi the more you communicate with God, the more na makikilala mo siya. At the more nakikilala mo ang Diyos, the more na malalaman mo kung ano pang kayang gawin ng Diyos. At the more na uunawaan mo kung ano pang kaya ng Diyos, the more na hindi ka manghihinayang na lumapit at tumawag sa Kanya dahil alam mo na tutugunin niya ang bawat pananalangin mo. Ephesians chapter 3 verse 17 to 19. It talks about being rooted and established in love. Bakit napakahalaga nitong intimacy? Dahil kapag walang pagmamahal, hindi mo maigugol ang iyong oras sa Diyos. Hindi mo maigugol ang iyong pagkakataon sa Diyos. Hindi mo mailalapit sa Diyos kung ang bawat pananalangin mo, ang bawat ninanais mo na maging kaparaanan para sa napakadakilang bagay sa ating buhay. It's about love that surpasses knowledge. Napakahalaga po. Kapag tayo po'y may pagmamahal sa Diyos, pagkagising mo pa lang sa umaga, kakausapin mo siya. Bago ka nagsasagawa ng isang bagay, dinudulog mo sa Diyos, Lord, tulungan mo ako. Hindi ko kaya ang bawat hamon ito. At naninindigan ako, ayo Diyos, na malalampasan ko ito. Being filled with the measure of the fullness of God. Sabi pa nga ng iilan, Pastor, darating po ba yung pagkakataon na ang tao ay hindi na magkakasala? Habang tayo po dito sa mundo, kaya bang pagsikapan ng isang tao na hindi magkasala? Hindi. May pagkakataon kaya na sa isang araw hindi tayo magkasala? Si Balyo sabi niya hindi. How about the others? Parang pinagtitimbang-timbang niyo. Kaya ba? Kaya ba hindi? Hindi. Ha? Kasala pa rin. Magkasala pa din. Yung sa isip mo pala nagdadalawang isip ka, nagkasala ka na. Dapat firm tayo. At habang tayo dito sa mundo, nagkakasala man tayo, pero ang kagandahan niyan, mga kapatid, ay tinutulungan tayo ng Diyos para lumaban at humarap sa pamamagitan nito dahil ang Diyos ang siyang nagpapalakas sa atin. Decision to make God as your great God. Second one, intimacy to your Creator. And the next is letter C, commitment for the work of the Lord. It's about doing the work of the Lord. It's about listening and doing what is given unto us, which is the task. Why commitment really matters? See the difference of those people that are not committed to Christ. Bakit napakahalaga ng commitment? Kasi kapag wala kang commitment, mawawala ka. Okay, di ba? Sino po dito may tinatawag natin na credit card? Taas po muna yung may mga credit card para malaman po namin. May mga credit card, taas. Taas mo kamay. Sino yung may mga credit card? Huwag mahiya. Sis, okay, kasama ka nung one for all na yan eh. Okay. Sino pa? Sis Nash? Oh, bakit hindi ka tumataas-taas din? Sis Rochelle, meron ka. Brother Banjo, meron ka personal? Wala. Ate, meron ka credit card? Apply pa lang. Ay, wala. Parang binira lang sa negosyante na walang credit card ha. Okay, Sir Arnold. Debit card sa akin, sir. Debit card. Okay, ayun na yung credit. Okay, safe ah. Okay, Sis Shirley. Dati. Dati. Ngayon, nilet go muna. Debit din. Okay, debit card. Okay, di ba? Anong pinagkaiba ng debit at saka credit card? Okay, yung debit, savings. Okay. Yung credit, utang. Utang. Credit talaga, utang talaga yan. Okay. Ang kagandahan, kapag may debit card ka, maganda talaga may debit card, no? Pero kapag nagigipit ka na, parang maganda rin may credit card. Pero ito yung dapat natin maintindihan na yung pagbabayad din ng mga bills natin, commitment din ito. Tama? Lalong-lalo na kapag due date. Tama? Paring Jody. Okay. Ay, sige lang, okay lang yan. May ilang araw pa naman. Pero nung darating na yung araw ng bayaran, naku, naubos na. Pakamot-kamot na. Ayan. Kaya napakahalaga, doing the work of the Lord is a commitment also. Na kung saan,
People who are not committed to the Lord, sila po yung mga taong bihira mo na lang makakasama sa gawain ng ating Panginoon. Sabi pa ng kanyang mga salita, Psalms chapter 37, verse 5, Commit thy way unto the Lord, and you will surely pass. At sabi pa ng Proverbs chapter 16, verse 3, Commit your action to the Lord, and you will succeed. Kaya, nakita niyo yung pinagkaiba? Sabi ng Psalms, Commit thy way unto the Lord, and you will pass. And sabi naman ng Proverbs, commit your action to the Lord and you will succeed. Napapansin nyo na kapag yung paglalakad nyo sa buhay, yung pagsusunod nyo sa Diyos, ay pinagkakatiwala natin sa Diyos, malalampasan natin ito. Kaya nating harapin ito dahil alam natin na ang Diyos ang siyang maghahatid sa atin na maaabot natin ang paroroonan. At kapag ipagbuong puso po natin ipinagkakaloob sa Diyos ang lahat ng ating ginagawa, magtatagumpay tayo. There is difference between way and action. Na dapat konektado ito. Habang naglalakad ka, meron kang action na tama. Dahil malalampasan mo yan at magtatagumpay ka. And not only that, that may your hearts be fully committed to the Lord our God. Bakit madalas at sa mga mananampalatay nagtatagumpay sila? Dahil meron silang commitment with the Lord at yung puso nila ay buong puso nilang inalagak at ipinagkakatiwala sa ating Panginoon Kristo. It is about to live by His decrees and obey His command. At doon natin mararanasan ang totoong katagumpayan sa ating buhay. Na maging kaparaanan ng Diyos na tayo po ay maging pagpapala sa buhay ng ibang tao. First, decision to make God as your great God. Dahil minsan may Diyos-Diyosan tayong maliit. Minsan naging Diyos natin yung ating trabaho. Ayan, kayo nagsabi nun. Ano pa? Yung? Cellphone pa. Ano pa? Ay, asawa. Naging Diyos yung asawa. Grabe, ha? Panginoon kong asawa. Huwag ganun, ha? Bawal ko yun. Walang ganun. Pwede pala yung gawin Diyos yung asawa. Okay, pwede. Kasi, kapag, sasabihin, halimbawa, si Brother Jonel. Halimbawa ng Brother Jonel, alam ko si Brother Jonel, mabait ito. Sasabihin niya, mahal, absent muna tayo bukas sa simbahan kasi may date tayo. Si Ricky, susunod ka ba sa kanya? Hindi. Depende. Hindi talaga. Okay. Pero, masasabi mo ba na gagamitin ng diablo yung decision ni Brother Jonel? Hindi. Gagamitin talaga. Yung offer pastor yung ibang lugar yung maganda talaga. Wow! Absent ka! Matitembak. Halimbawa, sasabihin ni Brother Jonel, okay, mahal, ano ngayon malapit na yung pang 8 taon. Ilang taon na kayo? 8? Malapit na yung 8th-year anniversary natin. Sa darating na ganitong pyetsa, pupunta tayo ng Paris. Ay, Paris, social. Okay. Parisan. Doon sila magtatay. Okay, tayo. Okay. Ano ba? Pupunta sa ibang bansa. Okay. Ano ba? Sasabihin ni Sister, ay, mahal, natuon naman yan sa linggo. Paano yung linggo natin? Okay. Doon na natin timbang-timbangin. Ano ba? Absent ba tayo o hindi? Pero kapag matutuloy sila na apektado yung paglilingkod nila sa Lord, sino yung naging Diyos nila? May ticket na sila eh. Ha? May ticket na sila. Yung Paris yung naging Diyos nila. Kaya ito yung dapat natin maintindihan. May ticket Decision linggo pa. to make God as your great God. Kasi minsan marami tayong ginagawang Diyos-Diyosan na naging kadahilan at excuses na hindi natin magagawa ang kalooban ng ating Panginoon. And Timothy, your Creator, commitment to the work of the Lord, and the last one is eagerness to win people for Christ. It's about God's direction. Ito po yung pinakamahalaga, na hindi lamang tayo ang lumago, hindi lamang tayo ang maligtas, hindi lamang tayo magising sa katotohanan, kung hindi, meron po tayong eagerness na dalhin yung bawat taong wala pang Kristo para sila po ay magkaroon ng pag-asa sa buhay. It's about willingness to sacrifice. Minsan, sa ministry, ito yung pinakamahirap na gawin, yung magsakripisyo. Tama?
Pastor, ano ba yan, Pastor? Hindi ko na talaga kaya eh. Anong gagawin ko, Pastor? Madalas na sinasabi ko, kapag may mga ganong klaseng katanungan, alamin mo ang kalooban ng Diyos. Yun yung madalas kong sinasabi. Kasi kapag yung kagustuhan ko, may sarili akong gusto. May sarili akong desisyon. Pero madalas kong sinasabi, alamin mo ang kalooban ng Diyos at yun yung nakakapat. Are you willing to sacrifice your resources? Ito na. Are you willing to sacrifice your work? Are you willing to sacrifice your business? Are you willing to sacrifice the outing out there? Are you willing to sacrifice your occasion? Are you willing to sacrifice the other people at the same time other agenda? At isa sa pinakabagay na gusto ng Diyos na isakripisyo natin sa Kanya, itong triple T. Time, talent, and treasure. Bakit napakahalaga nito? Kasi hindi mo ma-treasure at hindi mo maisa-sacrifice yung pagpapala na mayroon ka kapag wala kang panahon sa Diyos. Amen. Hindi mo rin maisa-sacrifice yung talento mo at kakayahan mo kung wala kang panahon sa Diyos. Kaya nga, if you're going to sacrifice your time, treasure, and talent to the Lord, that will be the time that your character will be molded. Amen ba? Amen. Minsan sinasabi natin na, Lord, ilang taon na akong Kristiyano, pero bakit hanggang ngayon problema ko pa din? Kasi minsan, time lang yung binibigay natin. Minsan, treasure lang yung binibigay natin. At minsan, talent lang yung binibigay natin. But God requires the triple T. Time, treasure, and talent. And if you are giving everything unto the Lord, that will be the time that imomold ng Diyos yung karakter natin. Pastor, dati, mainitin talaga ako, mabilis ako magalit. Pero ngayon, Pastor, kunti na lang. Amen ba? Amen. Pastor, dati, ang bilis ko talaga magtampo. Kapag magtampo pa naman ako, hindi ako mamamansin ng isang taon. Ngayon, mga ano na lang, mga isang buwan na lang, Pastor. Mamamansin na agad ako. Okay. Pastor, kapag may kaaway ako dati, nako, kumukulo talaga ang dugo ko kapag makita ko siya. Pero ngayon, kapag makita mo siya, lumalamig na. Ibig sabihin, binabago na ng Diyos. Bungangir na asawa. Ganito po kaganda ang maglingkod sa Diyos. Na anuman ang meron tayo dati ay pwedeng maituwid ng Diyos. Anuman ang meron tayo before na naging kadahilanan tayo maging mahina ay pwedeng maging kalakasan natin sa pagpapatuloy sa gawain ng Diyos. Eagerness to win people for Christ Jesus is about to finish the work, to complete, and to be satisfied. Napakahalaga na gawin ang gawain ng Diyos. Napakahalaga na tapusin natin ito, and that will be the time that we will be satisfied. Alam po ba natin ano na isasabi sa Philippians chapter 3 verse 20? Bakit napakahalaga ng God's direction? Because our citizenship is in heaven. Tayo po yung mga alien. Pakisabi nga sa katabi mo, kapatid, mukha ba akong alien? Okay. Hindi po talaga tayo taga dito. Tayo po'y pansamantala lang dito sa lupang ito dahil gusto ng Diyos kung ano yung natanggap natin sa Kanya ay ibahagi natin sa iba. Nang sa ganon, sa tamang oras at sa tamang panahon, sama-sama tayong pupunta sa langit. Romans chapter 8 verse 25. Hope for what we do not see, and God wants us to persevere. What does it mean by the word perseverance? An unwavering faith despite facing significant challenges. Ito po yung pinakagusto ng Diyos, na habang isinasagawa natin, inahanda natin ang ating sarili sa pagmumulat ng ating mga mata sa direksyon na ninanais ng Diyos, God wants us to have that perseverance. Who are the people in the Bible na kung saan nag-persevere sa lahat-lahat ng challenges sa kanilang buhay? First, Job, who endured immense sufferings but maintained his faith in God. Second one, Apostle Paul, who faced imprisonment and persecution
last but not the least, Jesus Christ, who endured the cross for us to be saved. Mga minamahal kong kapatid, anumang direksyon na ipinapaabot, itinuturo ng ating Panginoon sa atin, huwag natin panghihinayang, huwag nating babaliwalain, dahil balang araw, yung buhay mo ay maging testimony na rin ng buhay ng ibang tao. Nasasabihin nila na ito talaga si Sir Frank, kahit maraming problema sa buhay, nagpapatuloy, sumusunod sa Diyos. Ito talaga si Sis Derly, kahit maraming mga bagay-bagay na hinaharap, lumalaban pa din dahil alam niya nakatuwang niya ang Diyos. Ito po yung napakasarap sa isang mananampalataya, mga kapatid, na anumang laban ang hinaharap natin, hindi natin yan labang mag-isa. Laban natin yan kasama ang Diyos. At kapag ang labang yan ay pinagkakatiwala natin sa Kanya, we will endure at the same time, patuloy na mapaparangalan at maitataas ang ating Panginoon Kristo. Requirements for God's direction, it's about the dice, decision to make God as your great God, intimacy to your Creator, commitment for the work of the Lord, eagerness to win people for Christ. Pamilyar po ba kayo sa starfish? Sino na po nakahawak ng starfish? Makati po bang starfish? Hindi. Nakakain ng starfish? Hindi. Nakakain? Hindi. Tanungin natin tong taga Palawan ini. Binabalatan yun. Oh, Manoy, si Manoy. Hindi ka pa nakakain ng starfish. May nagmumang na ng starfish. Ayan. Okay. May nagsasabi na may kumakain, may nagsasabi ng hindi. Start talaga. Oh, start sa loob. Ano yung parang nasa shell? Hindi, ano ba yun? Start siya. Starfish? So okay yun. Hindi yung starfish. Okay. But in reality, si Orchin. Starfish yung... Si Orchin po yun. Yes po. Kung gusto mong kainin, makain. Okay. Yun lang. Yung dilaw na nasa loob. Okay. Yun ang swaki yun. Okay, wala pong balita na nakakain yun, sir. Yun po yung si Orchin. Okay. Suwaki po yung tawag namin doon sa Palawan. Kaya nga, di ba? Alam niyo po ba itong starfish, napakaganda ng development nila. Nung panahon na maliit pa ito, parang start talaga siyang maliit. Pero habang lumalaki ito, makikita mo na yung parang maliliit niyang paa. Doon sa part ng kanyang hugis na star. Star din po yung paa niya. At napakarami niya pong paa. Hindi lang 50, kundi mahigit 100 yung paa ng starfish. At alam niyo po ba, sa buhay ng isang mananampalataya, ilang paa meron tayo? Okay. Dito sa loob ng simbahan, mga ilang paa meron tayo? More than 50, tama? Pero bakit? Ito yung isa sa katanungan. Maraming paa dito sa simbahan. But the question is, kumusta yung pag-usad natin? Parang ilang paa lang yung nagagamit. Ayan. Bakit? Bakit ang bagal nating umusad? Kasi yung ibang paa hindi pa nagagamit. Yung ibang paa hindi pa napapakinabangan. Kaya nga, di ba? Kaya nga, ito po yung kagandahan, mga kapatid, na ang salita ng Diyos ang siya nagtuturo sa atin that we need to work together, do it together, and give glory together. Napakasarap namin sa bawat puso natin na anuman na maging tagumpay ng iglesyang ito ay papuri sa Diyos. Anuman ang tagumpay niyo sa buhay sa pagsasagawa ng ministeryo ng Diyos ay tagumpay nating lahat. At wala na po tayong ibang hahangarin pa kung hindi mapaparangalan ang ating Panginoon Kristo. Mahirap alamin kung ano ang pinakatamang direksyon ng Diyos. Pero kapag tayo po'y merong tamang kaparaanan, tamang purpose at tamang layunin at tayo po'y nagkakaisa, patuloy na mangyayari ang dakilang bagay sa ating buhay. Remember, God's bringing you here to make your feet move.
God used you here to make us as a channel of light. And God put us here to establish and to start good things, which is to share and to spread the Word of God. Huwag at huwag natin kakalimutan na anumang bagay ang meron tayo ay pwede tayong gamitin ng ating Panginoon. Tayo po'y mananalangin. Kahanga-hangat dakila po kayo, O Diyos, dahil kayo po'y tapat, dakilas at makapangyarihan sa aming mga buhay. Salamat po, O Diyos, sa iyong mga salita na siyang nagpapatibay at nagpapaabot sa amin ng pag-asa. Sa kabila ng aming pagkukulang, sa kabila ng aming pagkakamali, mas ninanais po, O Diyos, na kilalanin namin kayo at sama-sama kaming lalago sa lahat ng aspeto ng pamumuhay. Tulungan niyo pong bawat isa sa amin. Pagtibayin niyo po kami na sa iba't ibang hamon ay patuloy po kaming mas maging matibay at mas maging malakas. As what we have seen sa starfish, O Diyos, nung panahon na sila'y maliit pa, napakaliit pa lamang po ng kanilang mga paa. Pero nung panahon na sila'y lumalaki na, mas visible na ang kanilang mga paa. Tulungan niyo po kami, Panginoon, sa pang-4 na taon mahigit ng iglesyang ito. Turuan niyo po kami na mas pag-iiglapin pa natin, mas lalo pa namin pahahalagan ang paglakad at ang pagsunod at ang pagsasagawa ng iyong ministeryo. Tanging ikaw, O Diyos, ang siyang itataas at luluwalhatiin. Tanging sa idinudulog ang lahat ng papuring ito. Sa tanging pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo at ang bawat sa itutugon ng Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Ayan, purihin ng Diyos sa kanyang mga salita. Ating pong awitin ang ating closing hymn na Rock of Ages.